Ang dami ng problema ng Pilipinas. O eto yung isa sa mga problema ng Pilipinas, inuuna nyo. Yang impeachment ni Inday. Anong problema ng Pilipinas? Department of Agriculture sa posible ring pagtaas ng presyo ng bigas. Oh, pati bigas, tataas na presyo. Tumaas ang presyo ng diesel at 111, magwa 130, 140 daw per liter. O eto, tataas ang presyo ng bigas. Wala daw krisis, ha? Tingnan mo kung gaano kasinungaling ang Malacanang. Bobo talaga si Claire Castro. Sabi ni Claire Castro, wala daw krisis. Pero nagdeklara ang gobyerno ni Bongbong Marcos ng state of emergency. Tangina niyan. Walang krisis pero may state of emergency. Gago ba kayo? So ibig sabihin, niloloko tayo ng mga taga Malacanang. Gago yung mga taga Malacanang. Tapos ang impeachment si Inday Sara. Si Inday Sara, meron ba siyang meron bang paghihirap na nararanasan ng Pilipino ngayon na siya ang merong kasalanan? Lahat ng desisyon na nangyayari ngayon, kung bakit tayo lugmok ngayon, kung bakit tayo hirap na ngayon, dahil sa desisyon ng bobong presidente natin. Anong desisyon ang ginawa ni Inday Sara? Noong siya ang Department of Education Secretary, amongst all the secretary of this government, kasama si Bongbong Marcos bilang secretary ng Department of Agriculture during that time. Si Inday Sara yung pinagkakatiwalaan na secretary sa Pilipinas. Pinagkakatiwalaan na sekretarya. Imagine na presidente si Bongbong and at the same time secretary siya ng Department of Agriculture. Si Inday, Vice President, Secretary ng Department of Education. Presidente na si Bongbong, mas gusto pa ng tao yung trabaho ni Inday Sara nung siya ay nasa Department of Education. Tapos sinisilip yung kanyang trabaho sa Department of Education. Samantalang nung nagkaroon ng survey, siya ang pinagkakatiwalaan. Masaya yung mga taga Department of Education sa pamumuno niya. At nagagampanan ng Department of Education yung kanilang mandato. Di ba gago yung mga congressman? O eto, taas presyo ng bigas. Uunahin natin yung impeachment ni VP Sara kaysa dito. Problema ba ng taong bayan si Inday Sara? Kung ma-impeach mo si Inday Sara, mawawala ang krisis sa langis, mawawala ang krisis sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pero sigurado ako sigurado ako. 100% sigurado ako na pag natanggal yan si Bongbong Marcos sa posisyon, kapag hindi na yan presidente, magtataasan lahat yan. Kasi dahil bopol si Bongbong Marcos, kaya bumagsak ekonomiya natin. Maraming mga negosyante ang nawalan na ng tiwala sa pamahalaan, kaya hindi na nagnegosyo sa Pilipinas. Pero kung ang leader mo malakas, kung ang leader mo firm, at ang leader mo hindi magnanakaw at magaling ang utak, maraming mga investors, hindi mo sila kailangang ayain. Parang dito sa Pilipinas, ang ganda-ganda ng dito, ang ganda-ganda ng mga biodiversity natin, ang ganda ng kalikasan natin, mga beaches natin, ang gaganda, ang mura pa dito. Bakit? Walang pumasok na turista. Kasi bobo yung Department of Tourism. Tanga si Prasco tapos magnanakaw pa si Bongbong. Puro krimen. Kahit maganda dito, saan sila nagpupunta? Punta sila Thailand, punta sila ng Phuket, punta silang Vietnam, punta silang Brunei, kung saan-saan sila pumupunta. Iniiwasan nila Pilipinas. Bakit? Ang ganda-ganda ng Pilipinas, ang mura-mura pa. Dito sa Pilipinas, 150 pesos makakakain ka ng full meal. Sa dolyar, $3 lang yun. Alam mo ba sa Amerika, ang basic na pagkain nila dyan, $10, $15. Dito sa Pilipinas, isang kain, $3, mabubusog na sila. Ganun kamura dito, ganun pa kaganda dito, ganun pa tayo kagagaling mag-English. Ang dami pang mall dito. Bakit hindi tayo pinupuntahan? Kasi nga, bobo yung namumuno. Kung magaling ang namumuno, hindi ka na mag-aaya ng investor, hindi ka mag-aaya ng turista kung safe yung Pilipinas. Hindi ka mag-aaya. Pero ngayon, bakit bagsak? Mahina ang leadership So ang tanong, between Bongbong Marcos and Inday Sara, kung tanggalin mo yung isa sa kanila, sino yung may pinakamalaking epekto sa Pilipinas? Mas malaki epekto ng Pilipinas pag natanggal mo si Bongbong. Kasi magbabago yung direksyon. Kasi yung direksyon ni Bongbong pabulusok Magbabago direksyon, baka sakaling umangat-angat ng konti, mas ayos. So kung si Inday Sara matanggal mo, magbabago yung direksyon natin, pabulusok pa rin. Bakit? Yung driver, si Bongbong Marcos Yung driver, sabi ni Amy, adik isang kadadalhin yan, di sa impyerno. Live mula sa Muñoz Market sa Quezon City rin, nangunguna sa balita si mobile journalist Fatima Baduria. Fatima, kailan posibleng tumaas naman ang presyo ng bigas? Jiggy, sa Agosto pa naman daw yan mararamdaman ayon sa Department of Agriculture at posible raw na mangyari yan kung magtutuloy-tuloy ang gera sa Middle East. Posible rin daw na tumaas ang presyo ng iba pang mga bilihin katulad ng manok at baboy. Narito ang pahayag ni DA Secretary Francisco Q. Laurel.
Baboy hindi tataas for the moment dahil maraming imported baboy sa cold storages, and kung tuloy-tuloy ang importasyon ng baboy like belly and yung mga kasim, pork ham, ay yung exchange rate lang at yung freight lang ang magiging Kalbo na rin to, naubos na rin buhok na to. Oh. Nakatanggap daw ng malita to eh. Ay, inan to mga to, puro kawatan, no? Mantakin mo, yung mga nagpaplano para sa ekonomiya, puro mga magnanakaw di umano. Saan pupunta Pilipinas pagka ganyan? Walang Diyo. factor sa pagtaas. At Fatima, mamimigay ba ang DA ng ayuda para sa mga magsasaka at mangisda? Yan, ayuda na naman. Ayuda, yan ang legacy ni Bongbong Marcos, magbigay ng ayuda pag may problema, ayuda. Walang solusyon. Tanungin mo, paano natin ito malalagpasan? Bigay ako ayuda. Itong taas ng bilihin, taas ng langis, paano natin masusolusyonan? Bigay ayuda. Itong kahirapan ng Pilipinas, paano natin masusolusyonan? Bigay ayuda. Tangina, puro ayuda. Mantakin mo ha. Ang gusto nila mangyari, mangolekta tayo ng buwis sa mga Pilipino tapos ipamigay din natin sa kanila. Gago, di ba? Yung ibang mga bansa, ganito ginagawa nila. Pag nangolekta tayo ng buwis, saan natin dadalhin to? Ilagay natin sa kalsada. Yan. Kolekta tayo ng buwis, ilagay natin sa paaralan. Yan. Kolekta tayo ng buwis, ilagay natin sa programa, serbisyo, ilagay natin sa ospital, ilagay natin sa healthcare system, ilagay natin sa ganitong sektor, sa ganitong sektor, sa ganitong sektor. Sa sektor ng agrikultura, ilagay natin dyan. Programa, mga plano para mapakinabangan ng mas mahabang panahon. Ang ginagawa ng Pilipinas ganito, tatanggap ng buwis, tapos yung konti ibabalik. Maghahanap ka pa ba ng programa? Hindi na, binigyan na kita eh. Ganon ang ginagawa nila. Maganda, wag na kayong magkaltas ng buwis. Ganon din naman pala yung buwis na kinakaltas ninyo. Ini-expect namin magkakaroon kami ng mga tulay, mga kalsada. Hindi nyo rin pala gagawin. O wag na kayo magkaltas ng buwis. O wag na lang, tanggalin na lahat ng buwis ng mga bagay. Kanya-kanya na lang tayo ng diskarte sa buhay. Di ba? Ganon lang ginagawa nila. Ganyan sila kabobo mag-isip. Kukuha ka ng buwis, tapos iaayuda mo. Imbis na kumuha ka ng buwis, gagawin mong programa para pangmatagalan ng solusyon sa kahirapan. Yan ang legacy ni Bongbong Marcos. Pangtanga. Dahil mga mukhang pera, iniisip nila mga Pilipino, mukhang mga pera din. Sa tuwing may problema, pera ang pangtapal nila, hindi programa. Yes, Jiggy, sisimulan ng ahensya ang pamamahagi ng ayuda sa April 6. Makakatanggap ng higit 2,000. Ganda ng buhok ni ate, parang pansit canton. Sarap kumain ng pansit canton pag nakikita mo si ate. Kulot. piso ang mga mangingisda at magsasaka. Higit 4 na milyon. Gusto ba talaga ngayon yung curly hair don't care? Kasi yung mga babae dati nagpapariband ngayon hindi parang nagpapakulot na. Mangingisda at magsasaka ang nakaschedule tumanggap ng ayuda. Imaginein mo benepisyaryo 4.175 million na benepisyaryo yan. Paano tayo makakasiguro na yung mga benepisyaryo na yan totoong mga tao? Di ba? Pwedeng 1 milyon lang dyan yung totoong tao, tapos yung 3.175 million pwedeng sa bulsa na nila mapunta. Mamomonitor pa ba natin yan? Di ba? Hindi natin mamomonitor yan. Mas madali magbigay ng ayuda kasi pag nagbigay ka ng ayuda, kapag nakaw ka na, bumango ka pa. At sa April 2 na raw ilalabas ng Department of Budget and Management ang pondo sa ayuda. At Ayan. Yan yung ayuda. O ano pa yung